Para sa akin, mas okay or mas gugustuhin kong bilhin itong phone na to kaysa sa Poco F8 Ultra. At ito lang naman ang Poco F8 Pro. Dahil una, meron din tong powerful chip na Snapdragon 8 Elite chip. Meron ding massive 6,210 mAh battery capacity. Same na may solid display panel, naka-premium build, may solid camera lineup, and lastly, mas mababa or mas affordable unlike sa Poco F8 Ultra. Pero ang tanong, worth it nga ba talaga kaysa sa Poco F8 Ultra? Mas maganda bang piliin kaysa sa iba? Tara, pag-usapan natin. At magsimula agad tayo sa build and also design. Pagdating dito, actually almost the same lang sila ng itsura ng Poco F8 Ultra, although mas maliit ito and also mas magaan unlike sa Poco F8 Ultra, which is mas nagustuhan ko dahil pwede ko siyang ilagay sa bulsa and also sa bag ko nang hindi nahihirapan. Medyo nabibigatan and also nalalakihan kasi ako sa Poco F8 Ultra, pero yung pa rin yung gagamitin ko na daily driver phone natin ngayon 2026. In terms of looks and design naman, halos magkamukha lang naman sila ng Poco F8 Ultra. Nandito pa rin yung ating slick, minimalist, and premium looking design na mas naging premium pa dahil the same ng Poco F8 Ultra, rounded na rin yung corners neto, plus naka metal frame, fiberglass back, and glass front na protected ng Corning Gorilla Glass 7i. Kaya talagang premium yung dating niya, mapa-design man and also build quality. Nagustuhan ko nga rin pala yung medyo slightly curved na frame neto sa kanyang back panel na kahit na flat display and also flat back to, premium and also hindi pa rin uncomfortable hawakan. Available na nga rin pala to sa 3 color variants, which is black, titanium silver na hawak-hawak natin ngayon, and also color blue. Anyway, naka IP68 rating na nga din para to, kaya protected tayo sa mga wisik-wisik ng tubig, pati mga splashes, and also kung matatapunan ng kape, no problem. Supported na rin natin dito yung Wet Touch 2.0. Bale, kung gagamitin natin tong phone na to habang naguhugas tayo, okay lang, makakapag-type tayo if ever na nag-chat si crush or kaya pinapag-late ka na naman ng jowa mo, mga ganung bagay. In terms of speaker naman, same din ng Poco F8 Ultra, tuned by Bose na rin yung speakers neto. At ako nang una nagsasabi, maganda rin talaga yung kanyang output. Anyway, iba pang specs, naka 5G ready support na po tayo dito. Meron na ring Wi-Fi 7 support, naka Bluetooth 5.4, meron na ring ultrasonic fingerprint sensor kaya mabilis na lang yung rehistro. Pwede na rin natin magamit dito yung Google Pay dahil meron na ring NFC. And higit sa lahat, meron na rin itong eSIM support. Kaya pwede mo gamitin if ever na mag-out of the country ka. Same sa Poco F8 Ultra, meron na rin tayo ditong massive battery na 6,200 mAh battery capacity, which is less 280 mAh lang from our Poco F8 Ultra. And kahit na ganun, mas naging okay yung nakuha nating performance ng battery dito. Tinesting din kasi natin to sa PC Mark battery test and same settings lang din. Naka 75% yung kanyang brightness and then naka-open din yung Wi-Fi, pero nakakuha tayo dito ng 19 hours na SOT. Unlike sa Poco F8 Ultra na nasa 16 hours na. Pero gusto ko lang din i-take note na nakadepende pa rin talaga yan sa using habit natin. Kaya kahit na ganito yung nakuha namin SOT, which is expectation setter lang naman to para sa inyo, hindi pa rin ito yung magiging natural or magiging normal na battery consumption ng mga device na tinetesting namin. Gusto ko lang i-take note to para hindi kayo malito. And dahil nasa personal usage na rin tayo, goods din yung naging performance nito pagdating sa ating extreme gaming test. Pero hindi ko na kayo i-spoil para sa kanyang battery part. Pag-usapan na lang natin sa ating extreme gaming test. Nagawan na rin kasi namin. Pagdating naman sa charging speed nito, supported na rin nito ang 100 watts fast charging support. Bale, kaya nating i-full charge to ng under 35 minutes para ma-full charge to from 0 to 100. However, unlike sa Poco F8 Ultra, wala po tayo ditong wireless charging support and also wala pa rin tayo ditong bypass charging support, which is sad para sa mga gamers natin dyan. Kapag dating naman sa display, pang flagship din. May 6.59 inch, 120Hz, 1.5K resolution, AMOLED screen display. And meron na din tong lossless sub-pixel arrangement na same na ginamit sa Poco F8 Ultra and Xiaomi 17 Pro Max. Kung saan yung main idea is mas ginagawang sharp yung display neto to make it look like 2K resolution. Kaya mas makikita mo na mas sharp yung display nito unlike sa ibang mga 1080p or 1.5K resolution display out there. Kaso nga lang, mas mapapansin mo lang yan if gagawan mo sila ng side by side or kaya mas magpo-focus tayo sa mismong display. Naka wideband L1 support na din with HDR10 and Dolby Vision sa Netflix kaya mas mai-enjoy natin yung panonood ng mga anime and also movie. And actually, nung nawili ako sa display nito, natapos ko yung series ng Blue Box and also ng Fragrant Flower Blooms with Dignity. Nga pala, highly recommended itong mga
mga anime na to. Ang ganda ng team and also ang ganda rin ng mismong story. And kung usapang outdoor use, same lang din ng Poco F8 Ultra. Meron tayo ditong 2000 nits global brightness and 3500 nits din pagdating sa ating peak brightness for HDR. Kaya kung gagamitin natin to outdoor and medyo maliwanag or trick yung araw, kitang-kita pa rin natin yung mga contents or dini-display dito sa phone na to. Hindi tayo mahihirapan. Meron na din tong 2560 PWM dimming technology para sa mga taong mahilig gumamit ng mga phone sa madidilim na lugar, iwas eye strain. Nagustuhan ko rin yung haptic feedback nito. Ramdam na ramdam, gada type. Talagang maganda yung ginamit nila na vibration motor. Kaso nga lang, hindi pa rin tayo dito naka LTPO, LTPS panel pa rin, kaya hindi dynamic yung ating 120Hz refresh rate and also medyo makapal yung ating chin bezels. Pero to be honest, hindi mo naman mapapansin. Now, usapang performance naman tayo dito. Again, ginamitan to ng Snapdragon 8 Elite. Combine na dito yung ating LPDDR5X RAM and UFS 4.1 storage, which is nag-result ng 2.9 to 3 million and 2 benchmark score. And itong performance part, yung isa sa pinaka main reason kung bakit para sa akin, mas okay piliin ang Poco F8 Pro kaysa sa F8 Ultra. Pero don't get me wrong mga kapare ko, alam ko mas malakas ng 30 to 40% yung ating Snapdragon 8 Elite Gen 5 kaysa dito sa Snapdragon 8 Elite. Pero kung usapang multitasking lang and also gaming performance, wala pong halos silang pinagkaiba. Dahil at the end of the day, based sa mga testing na ginawa namin sa mga 8 Elite phones and also 8 Elite Gen 5 phones, wala akong nakita na kahit anong mga game na tinesting namin dito na bumigay itong mga chipsets na to. Ang main point ko lang dito huwag tayo magpapadala sa hype. Dahil gantong mga moment, solid or maganda bumili ng mga last year flagship chipset or mga flagship phones before. Kaya para sa mga kapare ko natin dyan na napapaisip kung okay pa rin ba bumili ng Snapdragon 8 Elite kahit na Snapdragon 8 Gen 3, palag na palag pa po yan ngayong 2025 to 2026. Kaya para sa mga kapare ko natin dyan na nakabili ng Poco F7 Pro, Poco F7 and also Poco F7 Ultra, don't worry, okay po yung mga device na yan, wala pong problema dyan at hindi nyo kinakailangan agad magpalit or mag-upgrade sa phone na to. Dahil ako na yung una nagsasabi, okay at maganda pa po yung mga phones ninyo. And para dagdagan ko yung point ko about sa performance ng 8 Elite and also 8 Gen 5 sa usapang gaming, ito yung idadagdag ko. Ginawan kasi namin to ng testing or tinest namin to sa Genshin Impact, CODM, and also mga MOBA games. Bale, naglaro kami dito ng 45 minutes ng Genshin Impact. And pagdating sa naging performance ng phone na to dito, hindi na to surprising dahil 8 Elite to at based sa mga ginawa nating extreme gaming test, binibasic lang neto ang Genshin Impact. At ganoon din yung pinapakita niya dito sa ginawa naming gaming test. Anyway, tinest ko din to sa mga MOBA games and lahat sila ay nakakuha ng max out settings at kapag dating sa naging gameplay natin sa kanila, nakakuha tayo ng solid 120 FPS sa MLBB and also Wild Rift. However, yung ating HOK pumalo lang ng 60 FPS. And take note lang din na naka-max out settings tayo sa kanya. So, dalawa lang yung conclusion ko dito. It's either bug to ng mismong game which is problem nila or kaya hindi pa ganun ka-optimize itong ating 8 Elite para sa HOK. Pero sa dami na ng 8 Elite phones na na-testing ko, meron na po tayong mga nakuhang 120 FPS dito. So meaning need ng usapan ni Poco at saka ni HOK para dito dahil kayang-kaya naman nila yung ayusin internally. Kaya optimization pa rin talaga yung nasa huli. Then 120 FPS din all the way yung nakuha natin sa CODM, MAPA, MP, and BR mode. Kaya pagdating dito, walang problema, no worries, smooth yung gameplay natin para sa mga CODM player dyan, magugustuhan ninyo to. Nung sinagawa namin yung testing, yung room temperature namin ay naglalaro ng 28 to 29 degrees Celsius. Bale, tanghaling tapat, nag-open kami ng aircon pero don't worry, hindi nakatutok sa phone. Bale, after ng 45 minutes ng paglalaro sa Genshin Impact, surprisingly, nakakuha lang tayo dito ng 38 to 39 or almost 40 degrees Celsius lang. Which is nice para sa isang 45 minutes sa paglalaro dito sa Genshin Impact. Pagdating naman sa mga MOBA games, wala rin kahirap-hirap. Nasa 35 to 38 degrees Celsius lang yung nakuha natin pagdating sa ating MLBB and HOK. Pero kapag dating sa Wild Rift, the same sa Poco F8 Ultra, nakakuha tayo dito ng mataas na temperature. Pumalo kasi ng 40 to 45 degrees Celsius yung nakuha naming temperature dito. And dito sa part na to, makukonfirm ko na rin na problema talaga to ni Wild Rift. Dahil hindi lang to sa Poco F8 Ultra nangyari na rin sa Poco F8 Pro. And sa dami na ng mga phone na na-testing ko or nasaalang ko sa Wild Rift, never ako nakakuha ng gantong temperature sa kanila. Anyway, kapag dating naman sa CODM, nakapagtala lang tayo dito ng 38 to 39 degrees Celsius after ng 2 rounds sa paglalaro ng MP mode
and 1 round naman ng VR mode. Anyway, just I said, may nagawa na kami ditong extreme gaming test kaya abang-abang kayo sa posting natin about dito. Nga pala, isingit ko lang to saglit. Ito nga pala yung ating Poco Pad M1 at kasama rin tong i-release ng ating Poco F8 series. Bale, solid din tong tablet na to. Meron tong Snapdragon 7S Gen 4 chip, naka-Hyper OSB to na rin, merong 12.1, 120Hz, 2.5K resolution display, meron na rin 12,000 mAh battery capacity na supported and 33 watts fast charging. At yung isa pa sa nagustuhan ko dito ay meron na tong solid at magandang speaker dahil naka-quad speaker setup na tayo dito. Meron na nga rin pala itong mga available accessories kagaya na lang na itong ating keyboard, meron na rin tayong pen kaso nga lang wala tayo ditong hawak-hawak ngayon. And pagdating naman sa presyo, pumapalag din, nasa 15,999 yung kanyang SRP pero pwede natin itong mabili ng 13,999 and also 14,999 pesos ngayong early bird price promo sale nila. Para sa mga tao naghahanap ng tablet para pang work nila o kaya gagamitin sa school, isa to sa best na marirecommend ko so far. Anyway, gagawa natin to ng full review kaya abang-abang sa main channel. Anyway, usapang software naman tayo. Naka-Hyper OS B3 na tayo dito and under to ng Android 16. And actually, same feedback ko sa Poco F8 Ultra. Nagustuhan ko yung kanilang Hyper OS B3. Okay yung animation na ginamit nila, mas fluid na unlike before, mas masarap na mag-navigate, mag-type at kung ano na pa. Kaso nga lang, disappointed din ako at the same time dahil nga flagship series sila to pero nandyan pa rin yung ating mga built-in ads and also yung mga built-in bloatware hindi pa rin nawawala. Take note lang natin na flagship level phone po nila to. Nagawa kasi to ng ibang mga brand sa kanilang mga gaming series brand. Bakit hindi magawa ni Poco pagdating sa kanilang flagship brand? Yun lang naman yung feedback ko pagdating dito. But ganun pa man, madali lang naman tong i-remove. Meron ako nagawang tutorial. Ilalagay ko na lang yung link dito sa description or kaya dyan sa ating timestamp. Check na lang po ninyo para hindi kayo mahirapan mag-setup ng mga new Poco phones niyo and also Xiaomi products. Kapag dating naman sa AI, nandito pa rin yung ating Xiaomi Hyper AI na powered ng Gemini AI. Nandyan din yung iba pa yung mga AI features na hindi ko na ginamit. Pero most likely, ang nagamit ko lang dito is yung ating Gallery AI. Mas naging okay na or mas naging fluid na yung mga output na nakukuha natin dito. Like pagre-remove ng tao or kaya ng background dun sa mismong image and also pagre-replace ng sky dahil most likely dyan ko lang talaga na testing kahit sa Poco F8 Ultra. Kaya same feedback lang din yung sasabihin ko pagdating sa part na to dahil sa paggamit ko dito ng mga ilang linggo na rin, most likely doon ko sila na testing. And actually, nabigla ako pagdating dito dahil mas nag-improve at mas naging okay yung kanilang AI features. Anyway, yun lang naman. Now, kapag dating naman sa camera neto, pang flagship din. Pagdating sa rear camera neto, meron tayong triple camera setup, meron tayong main 50 megapixel camera with OIS at ginamitan to ng Omnivision sensor. Meron na rin tayo ditong 50 megapixel 2.5x optical zoom telephoto lens na ginamitan ng Samsung ISOCELL JN5 sensor. And then meron din tayo ditong 8 megapixel ultra wide camera na ginamitan ng Omnivision OB50M sensor. Then lastly, meron tayo ditong 20 megapixel camera sensor. Now, pagdating sa mga photos na nakuha natin dito, the same feedback lang din yung masasabi ko kagaya ng nasa Poco F8 Ultra. Maganda na yung image processing ni Poco pagdating dito, okay yung color, hindi ganong kasaturated unlike before na medyo luto yung kulay or masyadong enhance yung color ng mga photos na nakukuha natin. Ngayon kasi tamang timpla yung kanilang enhancement unlike before. Noon kasi medyo contrasty yung nakukuha natin mga images dito kay Poco. But now, masasabi ko nag-improve sila pagdating sa ating image processing. Nakikita naman natin sa mga output. Pagdating naman sa kanyang HDR capability, para sa akin, pasado na rin to. Pero meron mga part na meron pa rin blown out sa highlights and also may mga part din na hindi kita yung detail sa shadow. Pero napansin ko lang yan sa mga kuha ng ating ultra wide camera. Pagdating sa main and also telephoto camera, na-nailed naman nila to. But ganun pa man, in overall, mas goods na to unlike sa ibang mga mid-range level phone na na-testing ko before. And pagdating nga pala sa telephoto camera nito, nasa 2.5x yung kanyang native zoom or yung kanyang optical zoom. Bali yung 5x neto na available sa camera is hybrid zoom na yan. Combination niya ng AI and also ng ating physical zoom. But ganun pa man, good pa rin yung mga nakuha nating photos dito in terms of telephoto camera. And actually, kung mapapansin niyo, halos lahat ng mga pinakita ko sa inyo dyan na sample is shoot sa telephoto camera neto. Gaya lang din ang sabi ko sa ating Poco F8 Ultra review, once na nakagamit ka ng isang telephoto camera sa isang phone, hindi mo na iisipan pang bumalik sa mga phone na walang telephoto camera. Mawiwili ka kasi talaga gamitin to. And yan yung nakita ninyo dito sa mga sample photos natin. Anyway, pagdating naman sa selfie
capability nito, masasabi ko na pwede na rin yung kanyang output kung ako yung tatanungin. Pang mid-range level, hindi ko masasabing pang flagship dahil meron ako mga flagship phones dito na na-testing na mas maganda pa yung quality dito. But in overall, yung pinaka napansin ko talaga dito sa camera part niya is okay na yung ating image processing pagdating kay Poco. Na nung dati, problema nga nila yung masyadong timplado or masyadong matapang na timpla pagdating sa colors ng mga photos sila. But in overall, goods na goods naman talaga yung camera ni Poco kung ako yung tatanungin. Mapamula noon hanggang ngayon. Talagang improvement yung nakikita natin ngayon sa Poco F8 Ultra and also F8 Pro. Anyway, pagdating naman sa video capability ng ating main camera, kaya na ito mag-shoot ng 4K at 30 and also 60 FPS. At pagdating sa output na nakuha natin dito, masasabi ko na pasado to para sa akin. Smooth na rin nga pala yung stabilization natin dito dahil nga meron na rin tayong OIS. And same sa Poco F8 Ultra, hindi na rin natin magiging problema dito yung pagsa-switch sa ating telephoto camera, ultra-wide and main camera habang nagpi-play or nagsushoot ng video. Dahil na-fix na yan dito sa Poco F8 series. Kaso nga lang, pagdating sa kanyang selfie camera, hindi pa rin tayo nakalaya sa 1080p at 30 and also 60 FPS. Pero sa Poco F8 Ultra, nagawa naman nilang 4K at 30. Kaya pagdating dito sa part na to, sana magawan din nila ng paraan or kaya ma-i-update nila. Possible naman kasi dahil supported yan ng ating Snapdragon 8 Elite. Now, usapang presyo naman tayo. At ito yung main reason kung bakit para sa akin mas sulit tong bilhin unlike sa Poco F8 Ultra. Dahil meron tong SRP price na 29,999 pesos and 31,999 pesos para sa 12256 and 12512GB storage. But meron naman tong early bird price promo sale na 27,999 pesos to 29,999 pesos. And yung good news dyan, meron din tayo ditong platform rebate na up to 1,700 pesos na kung saan pwede pang bumaba yung presyo nito ng 26,299 to 28,299 pesos. And also, meron din tayong mga vouchers sa pinamimigay ni YT using the affiliate link dyan sa mismong YouTube video natin. So random yan, kung makiklik ninyo and meron kayong voucher, swerte kayo dyan kung ako yung tatanungin. Kaya itong kanyang final price, early bird price and etc. pwede pa yung mas bumaba. And kung ako yung tatanungin ninyo, for the price, para sa akin, pasado itong ating Poco F8 Pro. Lalo na kung mabibili natin to sa early bird price and also kung makakuha natin yung rebate and also mga vouchers dyan sa ating description down below. And para sa presyo na to, definitely napakasulit ng phone na to kung ako yung tatanungin ninyo. Dahil yung magiging kalaban nito is yung kanyang predecessor na Poco F7 Ultra and also yung ilang mga China ROM na merong Snapdragon 8 Elite din na chip pero nasa presyong 30,000 below. And kung ako lang yung tatanungin ninyo para sa presyo na to, reasonable na to dahil isa to sa pinakasulit na global ROM variant para sa isang phone na merong Snapdragon 8 Elite at isang flagship phone ngayong 2025. Now, para sa mga kaparkoy natin dyan na merong Poco F7, Poco F7 Pro and also Poco F7 Ultra, hindi nyo kinakailangan mag-upgrade sa phone na to dahil okay at napakaganda po ng mga device na yan. Huwag kayong magpapadala sa hype dahil bago to. Antayin na lang ninyo na mag-release pa sila ng bago para mas bumaba pa yung presyo. Dahil yun yung best part para bumili ng isang Poco F8 Ultra. Pero kung kayo yung tao ngayon na nag-iisip talagang bumili ng isang flagship phone at meron kayong budget na naipon, para sa akin ito yung best recommendation ko. Pero kung ang tanong ninyo is worth it bang Poco F8 Ultra na lang yung bilhin ko kaysa sa Poco F8 Pro? Yes naman, kung usapang performance and also usapang battery and also usapang camera, mas namang yun kaysa dito sa ating Poco F8 Pro. Pero kung usapang value and also dun sa mga nabanggit ko kanina, di hamak na dumidikit ang Poco F8 Pro sa ating Poco F8 Ultra. Dahil at the end of the day, presyo pa rin talaga yung nagiging deal breaker ng isang device para malaman natin kung bibili natin siya o hindi. So pagdating dito sa part ito, nakadepende sa inyo. Kung may budget kayo, why not? Go for F8 Ultra. Walang pipigil sa inyo. Pero kung kayo yung medyo nagbabudget and then gusto nyo talaga ng gumaganda and also performing na gaming phone, go for Poco F8 Pro. Best recommendation ko so far. Anyway, gaya ng sabi ko, lahat ng mga links na nabanggit ko kanina dito sa video, ilalagay ko po dyan sa description down below. Check na lang po ninyo and also check our YouTube affiliate link dyan sa description din mismo. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Kita-kita ulit sa susunod ng mga videos.